Ang 11 sakno. Nagbabalik mandit parang hinahanap. Dito ang panahong masayang lumipas. Na kung maliligoy sa tubig aagap. Nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Ang paliwanag sa saknong 11, kapag inaalala mo ang nakaraan, dapat hindi ka masyadong magtagal rito. Tinatanong niya ni Balagtas sa kanyang sarili kung bakit hindi pa niya pinakasalan noon si Celia. Itinuturo rin ng saknong na ito ang kahalagahan ng pagiging maagap, na kung maliligoy sa tubig aagap nang di abutin ng tabsing. Alat sa dagat. Ang tabsing pala ay doon sa nililiguan ni Balagtas ay kapag umaaparo ang tubig dagat ay pumupunta roon sa ilog. At kapag ang ilog at ang tubig dagat ay they combine, ay maaari ka raw magkasakit kapag ikaw ay nabasa sa tubig dagat na may tubig na river. 12 saknong. Parang naririnig ang lagi mong wika. 3 araw na di nagtatanaw tama. At sinagot ko nagsabing may tuwa. Sa isa katao'y marami ang handa. Ang paliwanag sa 12 saknong ay nagtatampo si Celia dahil 3 araw na hindi silang nagkikita. Pero sabi naman ni Balagtas ay kapag nagkikita naman sila ay puno ng sorpresa. Sinasabi ni Celia na ang 3 araw na hindi nila pagkikita ay napakahabang panahon. At nagpaparanggit naman si Kiko na sa isa katao'y marami ang handa. Ang ibig sabihin pala ni Kiko sa isa katao'y marami ang handa ay parang, 'di ba, kapag may piyestahan ay marami ang handa o di kaya ay birthday. Ganyan, kapag pesta at birthday, 'di ba palagi ay masaya. So parang pinaparating ni Kiko na masaya siya kapag nakikita sila ni Celia. Gaya ng kanyang sinabi sa isang katao'y marami ang handa. 10:13. Ano pa nga't walang di nasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwang kumupas. Sa kagugunita, luhay, lalagaslas, sabay ang daghoy kong, nasawing palad. Sa saknong 13 ay heto raw yung panahong magkahiwalay silang dalawa. Saknong 14. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? Ang suyuan nami bakit di lumawi? Nahanang panahong isa niyang titig ang siyang buhay ko, kaluluwa't langit. Paliwanag ay kung mawawala rin naman daw si Celia, sana ay pinatay na lang din. Saknong 15. Bakit baga noong kami maghiwalay ay di pa nakitil yaring abang buhay? Kung gunitain kay aking kamatayan, sa puso ko, Celia'y di ka mapaparam. Ang paliwanag ay, bakit daw pinaghiwalay sila ni Celia kahit na pinaghiwalay sila, hindi mawawala si Celia sa puso niya. So, ganun pala kamahal ni Balagtas si Celia, no? Na kahit na pinaghiwalay sila, ay hindi pa rin ito nawala sa kanyang puso. At dito rin siya kumuha ng inspirasyon para gawin ang obra maestra na ito. Saknong 16. Itong di matiis na pagdaralita ng dahil sa iyo, o nalayong tuwa ang siyang umakay na ako'y tumula, awitin ang buhay ng isang naaaba. Ang kahulugan pala ng naaaba ay naaapi.
Ang paliwanag naman ay hindi makaya ni Balagtas ang pagkakahiwalay nila ni Celia at inilarawan ni Balagtas ang kanyang buhay bilang pinagkaitan siya ng karapatang maging masaya. Katulad ng sinabi ko kanina ay ganoon kamahal ni Balagtas si Celia na hindi niya nakikita ang kanyang sarili na maging masaya pa noong ipinagkahiwalay sila ni Celia. Saknong 13, 14, 15 at 16. Natuto siyang tumula dahil sa di matiis na paghihirap at kinulgol ni Balagtas ang oras ng kanyang pag-iisa sa kulungan sa isang makabuluhang bagay. Ito ay ang pagsusulat ng obra maestra na tinatawag nating Florante at Laura. Saknong 17. Celia'y talastas ko't malabis na umin. Mangmang ang mosa ko't malumbay ang tinig. Di kinabahagya kung hindi malait. Palaparing dinggin mo ang tenga't isip. Ayon sa saknong iyon, kahit daw pangit ang gawa niya, sana raw ay mapahalagahan pa rin ni Celia ang tula na kanyang ginawa para sa kanya. Wala raw siya, parang ipinaparating ni Balagtas na wala raw siyang pake sa iisipin ng ibang tao tungkol sa kanyang ginawa. Basta ang gusto niya lang ay marinig ito ni Celia at mapahalagahan niya ito. Saknong 17. Nilarawan si Celia bilang isang mahiyain, tahimik at may malumbay na tinig at maaaring di makasiya kay Celia ang tula o awit, ngunit dalangin niya na ito ay kanyang dinggin. Saknong 18. Ito'y unang bukal ng bait kong kutad na inihahandog sa mahal mong yapak. Tanggapin mo nawa kahit walang lasap, nagbuhat sa puso ng lingkod na tapat. Ang kahulugan pala ng kutad ay kulang sa karanasan. Ang explanation naman doon ay sana raw tanggapin ni Celia ang gawa niya kahit mukhang walang saysay dahil mula ito sa puso ni Balagtas. Ang tula o awit na Florante at Laura ay inihahandog niya kay Celia ng buong katapatan. Saknong 19. Kung kasadlakan man ng pulat pag-ayop, tubo ko'y dakila sa puhunang pagod. Kung binabasa mo'y isa mang himutok, ay alalahanin yaring naghahandog. Ang eksplanasyon naman sa saknong iyon ay sana raw ay alalahanin ni Celia na pinaghirapan niya ang tula na ito at inihandog ito ni Balagtas para sa kanya. Himakin man o pintasin man ang kanyang tula ay masaya na rin siya kung ito ay babasahin ni Celia at aalalahanin ang naghahandog nito ay tunay na nagmamahal sa kanya at ito ay si Francisco Balagtas. Saknong 20. Masasayang Nemphas Saknong 20. Masasayang Nemphas sa lawa ng bal, serenas ang tinig ay kawili-wili, kaya ngayoy isang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na mosa kong limbi. Ang kahulugan ng Nemphas ay diwata ng kalikasan, katulad ng kanyang sinabi ay salawa ng bay. Ang pintakasi naman ay sinasamba. At ang mosa naman ay muse sa Ingles. Saknong 21. Ahon sa dalata't pampang na nagligid, tonohan ng lira yaring abang awit, na nagsasalitang buhay may mapatid, tapat na pagsintay, hangad na lumawi. Ang dalatat pala na kahulugan ay malapit sa pampang. At ang panghuling saknong naman ay saknong 22.
ikaw na bulaklak ni ring dili-dili. Selyang sagisag mo'y ang MAR. Sa birhen mag-inay ipaminta kasi ang tapat mong lingkod na si FB. Ang kahulugan ng dili-dili ay isipan at sa huli ay nilagay ng may akda ang initial ng kanyang minamahal, MAR, which stands for Maria Asuncion Rivera. At ang huli naman ay ang tapat mong lingkod na si FB. Hindi ito FB na apps ha. FB means Francisco Balagtas. Sa saknong 20, 21 at 22, hiniling niya kay Celia na siya ay ipagdasal sa mahal na Birhen at Panginoon. Tuwirang inilarawan si Celia na parang isang bulaklak. Sa pangkalahatan o buod ng aralin ay nagbabalik tanaw si Balagtas sa kanyang masasayang alaala kasama si Celia na labis niyang minahal, ngunit naging dahilan ng pinakamalaking kabiguan niya sa pag-ibig. Sa tindi ng sakit, ninais ni Balagtas na mawala na rin sa mundo nang sila'y maghiwalay. Subalit, ang kabiguang ito ay nagbigay daan sa paglikha niya ng walang kamatayang obrang maestra, ang Florante at Laura. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may natutuhan kayo sa aking inuulat ngayong araw na ito.